The House of Representatives insists it is following due process as it plans to proceed with impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Petitions challenging the move have been filed with the Supreme Court, questioning its legality. Kumuha tayo ng detalye sa report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Mag-uulat siya ng live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano ang latest dyan? May hindi raw magiging hadlang mga hakbang ng Supreme Court sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng kautusan ng Korte Suprema na sumagot ang House of Representatives sa mga petisyon na inihain ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga kaalyado, nanindigan si House Speaker Bo J.D. na magpapatuloy ang pagdinig kaugnay sa impeachment hanggat walang temporary restraining order na nilalabas ang SC. Subalit sinabi rin ni D na nirerespeto niya ang mga hakbang ng kataas-taasang hukuman. Iginiit niya na ang pagdinig ay bahagi ng constitutional process na nakabase sa ebidensya at batas. Samantala, nakakadismaya para kay Kabataan Party List Representative Rene Co ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Aniya, ang mga desisyon ng SC ay overstepping na raw sa separation ng executive, judiciary at legislative. Pero naniniwala si Co na mananaig raw ang panawagan ng publiko na managot ang lahat ng sangkot sa anomalya. Maliban kay Co, confident rin si Akbayan Party List Representative Percy Sindania na masasagot ng Kamara ang mga petisyon ni VP sa SC. Samantala, may inaasahan sa Tuesday, April 14, itutuloy ang pagdinig laban sa Vice at doon nga, inaasahan na rin nating dadalo ang mga ipinasabpina ng House Justice Committee. Kabilang na dyan si Attorney Michael Poa na tumatayo bilang isa sa mga legal counsel ng Vice at ang di umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga na pinayagan ng umati ng korte basta may kasamang jail escort mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa Tuesday. May. Isaiah, nabanggit mo itong si Ramil Madriaga. Alam naman natin, ito ang self-confessed bagman di umano ni VP Sara. At sa kauna-unahang pagkakataon, kung matuloy ang impeachment proceedings next week, mapapakinggan na natin yung in detail yung mga alegasyon niya tungkol dito kay VP Sara. Ano pa ang paghahanda ng Kamara sa potential na pagharap nitong si Madriaga considering he is a key witness in these impeachment proceedings? May tama ka dyan, yan ang inaasahan natin na mangyayari sa Martes ay magbibigay na nga ng kanyang mga pahayag ang di umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. At isa nga rin sa ipinasabpina ng House Justice Committee ang mismong abogadong nagnotaryo kay Ramil Madriaga. Pero sinasabi kahapon sa atin ni Kabataan Party List Representative Rene Co na mukhang kukulangin yung oras na ibinigay ng korte kasi kung base sa approval na ibinigay ng Manila Court mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon lamang papayagang dumalo dito si Madriaga. So para sa kanila mukhang kulang ang mga oras nito kasi sabi nga ni Congressman Co yung kahapong nangyaring hearing kaugnay sa krisis ay inabot na ng 11 hours. Pero kung saglit lamang napapayagan si Madriagang magsalita ay tiyak daw na baka kailanganin pa nila ng iba pang panahon para may patawag din si Madriaga. May. Alright, maraming salamat sa update. Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.